Ipinagbili ako ng sarili kong asawa sa presyong 5 milyong piso sa mismong gabi ng aming kasal. Habang suot ko ang puting belo, itinuring nila akong basura. Ngunit ang basurang itinapon nyo, magbabalik bilang bagyong lulunod sa inyong lahat. Handa na ba kayong makita ang pagbagsak ng inyong kaharian? Ako si Althea Vergara at ito ang aking muling pagsilang. 5 milyong piso? Iyan lang ba ang halaga ng buhay niya, Darius? Siguraduhin mong selyado na ang deal sa mga insik na yon bago sumikat ang araw. Ayaw ko nang makita ang pagmumukha ng babaeng yan sa pamamahay ko. Ang boses ni Doña Celeste ay parang lason na unti-unting gumagapang sa siwang ng pinto ng silid, malamig at walang bahid ng awa. Sa loob ng marangyang master bedroom, nakatayo si Althea. Suot pa rin ang kanyang puting belo na simbolo sana ng isang bagong simula. Sa kanyang mga kamay ay hawak niya ang isang bagong tahi na sweater na may burda ng mga inisyal nila ni Darius. Isang sorpresa na pinagpuyatan niya ng maraming gabi para sa kanilang unang gabi bilang mag-asawa. Dahan-dahang binitiwan ni Althea ang sweater nang marinig niya ang tugon ng lalaking pinangakuan niya ng habambuhay. "Don't worry, Ma. Tapos na. Pinainom ko na siya ng gatas na hinaluan mo ng pampatulog. Ilang minuto na lang at mawawalan na siya ng malay." Masyado siyang naniwala sa mga matatamis kong salita. Akala niya talaga, mahal ko siya. Isang matalim na sakit ang gumuhit sa dibdib ni Althea. Mas masakit pa sa anumang sugat na naranasan niya noon. Ang gatas na iniinom niya kanina. Ang gatas na iniabot ni Darius nang may kasamang halik sa noo at bulong ng pag-ibig ay ang mismong magdadala sa kanya sa impyerno. Napahawak siya sa gilid ng mesa. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig at tila nawawalan ng pakiramdam. Ang kanyang paningin ay nagsisimulang lumabo. Ang paligid ay tila umiikot sa isang malupit na sayaw ng kataksilan. Napatingin siya sa suot niyang wedding ring. Kumikinang ito sa ilalim ng ilaw ng chandelier. Ngunit ngayon, ang ningning nito ay tila pangungutya sa kanyang katangahan. Sa loob ng ilang buwan, naniwala siya na si Darius ang sagot sa kanyang pangungulila matapos mamatay ang kanyang ama. Naniwala siyang ang pamilya Monteverde ang magiging kanlungan niya. Ngunit sa likod ng mga ngiti at mararangyang handaan, isa lamang pala siyang ari-arian na nakatakdang ibenta para maisalba ang nalulubog na kumpanya ng mga ito. Sinubukan niyang humakbang patungo sa pinto. Balak na isigaw ang lahat ng sakit at galit. Ngunit ang kanyang mga tuhod ay tila gawa sa malambot na kandila. Bumigay ang kanyang katawan. Sa kanyang pagbagsak, natabig niya ang isang frame ng larawan sa ibabaw ng side table. Ang salamin ng frame ay nagkapira-piraso sa sahig. Ang tunog ng pagkabasag nito ay tila ang huling hininga ng kanyang mga pangarap. Ang larawan ng kanyang yumaong ama ay nakatihaya sa malamig na tiles, tila tumitingin sa kanya ng may lungkot. Gusto niyang sumigaw, ngunit ang kanyang lalamunan ay tuyong-tuyo. Ang bawat paghinga niya ay tila may kasamang libu-libong karayom na tumutusok sa kanyang puso. Naririnig na niya ang mabibigat na yabag ng mga paa na papalapit sa silid. Hindi ito ang yabag ng isang asawang nag-aalala, kundi ang yabag ng mga taong kukuha sa kanya para dalhin sa kadiliman. Habang unti-unting pumipikit ang kanyang mga mata, isang tanong ang pilit na umaalingaw-ngaw sa kanyang naghihingalong diwa. Hanggang kailan kailangang magdusa ng isang pusong wala namang ibang ginawa, kundi ang magmahal ng tapat? Naramdaman niya ang malamig na kamay ni Darius na humawak sa kanyang braso, hindi para alalayan siya, kundi para kaladkarin ang kanyang katawan patungo sa pintuan. Ang huling nakita niya bago tuluyang lamunin ng dilim ay ang anino ni Doña Celeste na nakatayo sa may pintuan, may hawak na rosaryo habang nakangiti ng mapait. Ito ba ang katapusan ng lahat? O ito pa lamang ang simula ng isang bangungot na walang gisingan? Ang dilim ay kasing bigat ng bakal na nakadagan sa kanyang dibdib. Nang imulat ni Althea ang kanyang mga mata,
Hindi ang malambot na una ng kanilang honeymoon suite ang kanyang naramdaman, kundi ang magaspang at malamig na sahig na amoy kalawang at lansa ng dagat. Ang bawat pagyanig ng paligid ay nagdudulot ng hapdi sa kanyang ulo, isang paalala na ang bangungot na kanyang narinig bago mawalan ng malay ay hindi lamang isang masamang panaginip. Sinubukan niyang igalaw ang kanyang mga kamay, ngunit naramdaman niya ang mahigpit na pagkakatali ng mga lubid na tila kumakain sa kanyang balat. Sa munting liwanag na nanggagaling sa isang maliit na siwang sa itaas, nakita niya ang iba pang mga anino sa loob ng madilim na bodegang iyon. Mga babaeng tulad niya, nakayuko, umiiyak ng walang tunog, at may mga matang wala ng bakas ng pag-asa. Biglang sumagi sa kanyang isip ang mukha ni Ines, ang kanyang matalik na kaibigan. Naalala niya kung paano ito matiyagang tumulong sa pag-aayos ng kanyang mga gamit bago ang kasal. Ngayon, ang bawat ngiti ni Ines sa kanyang alaala ay tila isang matalim na patalim na sumasaksak sa kanyang likuran. Si Ines ang kumuha ng kanyang passport. Si Ines ang nagmungkahi na uminom siya ng gatas para makapagpahinga. Ang bawat kilos nito ay bahagi pala ng isang dambuhalang patibong. Gising na pala ang prinsesa ng mga Monteverde. Isang boses ng lalaki ang umalingaw-ngaw. Kasunod ng tunog ng mabigat na bakal na pinto na bumukas. Pumasok ang isang lalaking may bakas ng tila sunog na balat sa muka. May hawak na piraso ng tinapay na parang itinapon lang sa harap ni Althea. Kumain ka na. Ayaw naming mamatay ka bago ka makarating sa pupuntahan mo. Mahal ang bayad sa'yo, huwag mong sayangin. Nasaan ako? Pakawalan niyo ako. Pilit na sigaw ni Althea, kahit na ang kanyang boses ay tila isang gasgas na bulong na lang. Tumawa lamang ang lalaki, isang tawang puno ng pangungutya. Nasa gitna ka na ng dagat, Althea. Wala nang makakarinig sa'yo rito. Kahit ang asawa mo, binilang na ang perang pinagbentahan sa'yo. Kalimutan mo na ang buhay mo sa Cebu. Isa ka na lang produkto ngayon. Nang makaalis ang lalaki, ang katahimikan sa loob ng bodega ay mas naging nakakabingi. Sa kabila ng panghihina, may isang apoy na biglang nag-alab sa loob ni Althea. Hindi siya pwedeng mamatay dito. Hindi niya pwedeng hayaan na ang huling alaala sa kanya ng mundo ay ang isang babaeng ibinenta at kinalimutan. Gamit ang natitirang lakas, dahan-dahan niyang ginasgas ang lubid sa kanyang mga kamay sa isang nakausling bahagi ng bakal na dingding. Ang hapdi ay halos hindi na niya nararamdaman dahil sa tindi ng galit na namamayani sa kanyang puso. Nang sa wakas ay lumuwag ang pagkakatali. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang kanyang mga binti ay nanginginig sa bawat hakbang. Nakakita siya ng isang pagkakataon nang iwanang hindi nakakandado ang maliit na bintanang bakal sa itaas matapos mag-abot ng pagkain ang mga bantay. Sa pamamagitan ng pag-akyat sa mga nakatambak na kahon, narating niya ang deck ng barko. Ang malamig na hangin ng gabi ay humampas sa kanyang mukha, kasing lamig ng katotohanang wala na siyang babalikan. Sa paligid niya ay ang malawak at itim na karagatan. Walang lupa sa abot tanaw. Nakita niya ang mga bantay na nagtatawanan sa kabilang dulo ng barko. May mga hawak na bote ng alak. Alam niyang kapag nahuli siya, mas malala pa sa kamatayan ang sasapitin niya. Tumingin si Althea sa madilim na tubig. Ang bawat hampas ng alon sa katawan ng bapor ay tila isang tawag. Mas mabuti pang lamunin siya ng dagat kaysa maging alipin ng mga taong itinuring siyang basura. Pumikit siya. Isang huling dalangin ang namutawi sa kanyang mga labi para sa kanyang ama. Papa, patawad. Ngunit hindi ako susuko ng ganito na lang. Bulong niya sa hangin. Humakbang siya patungo sa gilid. Ang kanyang mga daliri ay humawak sa malamig na rehas. Sa isang iglap, binitawan niya ang lahat at hinayaang mahulog ang kanyang katawan patungo sa kailaliman ng dagat. Ang malamig na tubig ay tila libu-libong kutsilyong tumusok sa kanyang balat. Nilalamon siya ng kadiliman.
Habang unti-unti siyang nawawalan ng hangin at lumulubog sa ilalim ng mga alon, naramdaman niya ang isang malakas na kamay na biglang humablot sa kanyang braso. Pilit siyang hinihila pa itaas mula sa bingit ng kamatayan. Patay na si Althea Vergara. Iyon ang kailangang paniwalaan ng mundo para mabuhay ang babaeng sisingil sa lahat ng utang niyo. Ang mga salitang iyon ay hindi nanggaling sa sariling bibig ni Althea, kundi mula sa isang boses na kasing lalim ng dagat na kamuntik nang lumamon sa kanya. Nang idilat ni Althea ang kanyang mga mata, hindi ang madilim na bodega ng barko ang bumungad sa kanya. Sa halip, puting kisame na may magagarbong ukit ang kanyang nakita. Ang amoy ng lansa at kalawang ay napalitan ng samyo ng sariwang lavender at malinis na linen. Sinubukan niyang bumangon, ngunit ang bawat kalamnan sa kanyang katawan ay tila binuhusan ng mabigat na tingga. Ang kanyang lalamunan ay mahapdi, bakas ng alat ng dagat na pilit niyang isinuka kanina. Sa tabi ng kanyang kama, isang lalaki ang nakatayo, nakatanaw sa malawak na bintana kung saan tanaw ang kalmado ng karagatan. Nakasuot ito ng itim na suit, ang tindig ay puno ng awtoridad na tila kayang magpatigil sa pag-ikot ng mundo. Nasaan ako? Sino ka? Ang garalgal na tanong ni Althea. Ang kanyang mga kamay ay automatikong humigpit sa kumot. Isang depensang natutunan niya mula sa gabing naging impyerno ang kanyang buhay. Dahan-dahang humarap ang lalaki, si Rafael Cortez. Ang mukha nito ay tila inukit mula sa matigas na bato. Ngunit sa likod ng kanyang malamig na mga mata ay may bakas ng isang seryosong pangako. Lumapit siya at kumuha ng isang basong tubig mula sa side table. Hindi siya nagsalita agad. Sa halip ay maingat niyang inalalayan si Althea na makainom. Ang bawat kilos ni Rafael ay dahan-dahan, tila alam niyang ang babaeng nasa harap niya ay parang isang basong may lamat na sa isang maling galaw ay tuluyan ng madudurog. Nasa ligtas kang lugar, Althea. Simula ni Rafael, iniligtas ka ng mga tauhan ko bago ka tuluyang malunod. Kilala ko ang iyong ama, si Don Armando. Marami akong utang na loob sa kanya na hindi mababayaran ng kahit anong halaga ng salapi. Iniligtas niya ang buhay ko noon at ngayon, ang kaligtasan mo ang magiging bayad ko sa kanya. Napahagulgol si Althea nang marinig ang pangalan ng kanyang ama. Ang sakit ng pagkaulila ay humalo sa pait ng kataksilan ni Darius. Wala na si Papa at wala na rin ang lahat sa akin. Ibinenta ako ng sarili kong asawa, Rafael. Ang lalaking pinagkatiwalaan ko, itinapon ako na parang basura. Naupo si Rafael sa dulo ng kama. Ang kanyang presensya ay tila isang matibay na pader na nagpoprotekta kay Althea mula sa labas ng mundo. Alam ko ang ginawa ng mga Monteverde. Alam ko ang kasakiman ni Doña Celeste. Ngunit tignan mo ang iyong sarili, Althea. Binigyan ka ng dagat ng pangalawang pagkakataon. Maari kang manatiling biktima at magtago habang buhay o maari mong gamitin ang galit na yan para bawiin ang lahat ng kinuha nila sa iyo. Kumuha si Rafael ng isang maliit na box at binuksan ito. Sa loob ay naroon ang isang bagong passport at mga dokumento. Mula sa araw na ito, ang pangalang Althea Vergara ay nakasulat na sa listahan ng mga namatay sa dagat. Wala nang hahanap sa iyo. Wala nang makakasakit sa iyo. Isisilang ka muli bilang si Alexandra Quinn. Bibigyan kita ng kapangyarihan, tuturuan kita kung paano maging matalas sa mundo ng mga lobo, ngunit sa isang kondisyon. Tumingin si Althea ng diretso sa mga mata ni Rafael. Ano iyon? Huwag mong hahayaang kainin ng puot ang iyong pagkatao. Maghiganti ka para sa katarungan, hindi para maging katulad nila. Seryosong sagot ni Rafael. Tumingin si Althea sa salamin na nasa tapat ng kanyang kama. Ang babaeng nakikita niya roon ay maputla. May mga pasa sa braso at may mga matang puno ng sugat. Ngunit sa ilalim ng kahinaang iyon, may isang bagong ningas na nagsisimulang mabuo. Isang apoy na hindi na muling mapapatay ng kahit anong bagyo. Dahan-dahang hinawakan ni Althea
ang passport na may pangalang Alexandra Quinn. Ang kanyang nanginginig na kamay ay unti-unting kumalma. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang tambol na naghuhudyat ng digmaan. Tutulungan mo ba akong pabagsakin sila? Tanong ni Althea. Ang kanyang boses ay wala na ang takot, kundi puno na ng determinasyon. Tumayo si Rafael at naglakad patungo sa pinto. Ngunit bago siya lumabas, lumingon siya ng huling sandali. Handa ka na bang iwan ang lahat, Alexandra? Dahil kapag nagsimula na tayo, wala na itong balikan. Ang tanging sagot ni Althea ay ang pagpikit ng kanyang mga mata, kasabay ng pagbitaw sa huling luhang para sa kanyang nakaraan. Ngunit sa kanyang isipan, isang tanong ang nananatiling nakabitin. Sapat na kaya ang bagong pagkataong ito para harapin ang mga demonyong minsan na niyang tinawag na pamilya? 5 taon. Para sa iba, ang 5 taon ay mabilis na paglipas ng mga panahon, ngunit para kay Alexandra Quinn, ang bawat segundo ay tila isang hampas ng maso sa nagbabagang bakal ng kanyang pagkatao. Sa loob ng 5 taon sa Singapore, ang malalambot na palad ng dating Althea Vergara na tanging pagpinta at pagtugtog ng piano, ang alam ay naging matitigas at bihasa sa paghawak ng mga dokumento ng bilyong pisong investment. Hindi naging madali ang bawat hakbang. Naalala ni Alexandra ang mga gabing halos hindi siya makatulog dahil sa higpit ng pagsasanay ni Rafael. Pinilit siyang unawain ang galaw ng stock market, ang sikreto sa likod ng mga numero, at kung paano basahin ang kasinungalingan sa likod ng mga matatamis na ngiti ng mga negosyante. Sa bawat pagkakamali, ang malamig na boses ni Rafael ang nagsisilbi niyang gabay. Hindi para saktan siya, kundi para tiyaking wala nang muling makakapanakit sa kanya. Ang emosyon ay isang luho na hindi mo pa kayang bilhin, Alexandra. Madalas na paalala ni Rafael sa kanya habang sila ay nasa tuktok ng isang matayog na gusali, nakatanaw sa mga ilaw ng lungsod. Ang kaaway mo ay hindi gumagamit ng puso, kaya huwag mo ring gagamitin ang sayo. Sa harap ng malaking salamin sa kanyang opisina, pinagmasdan ni Alexandra ang kanyang sarili. Ang dating mahabang buhok na simbolo ng kanyang pagiging dalaga ay napalitan ng isang maikli at matapang na gupit. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng kislap ng pag-ibig, ngayon ay tila 2 malalim na lawa na walang sino man ang makakaalam kung ano ang itinatago sa ilalim. Ang kanyang mga suot na mamahaling suit ay nagsisilbing kanyang baluti. Bawat tahi ay simbolo ng kanyang muling pagkabuo. Isang hapon, habang nag-iisa sa kanyang silid, binuksan niya ang isang lihim na file sa kanyang laptop. Bumungad sa kanya ang mga larawan mula sa Pilipinas. Naroon si Darius, mas mukhang mayaman at makapangyarihan, nakatayo sa tabi ni Doña Celeste sa isang ribbon-cutting ceremony para sa isang bagong branch ng Monteverde Mall. Nakita rin niya si Ines, na ngayon ay isa na sa mga board members ng kumpanya, nakasuot ng mga alahas na alam ni Alexandra na galing sa mana na iniwan ng kanyang ama. Habang pinagmamasdan ng kanilang mga ngiti, naramdaman ni Alexandra ang muling pagkirot ng kanyang dibdib. Habang siya ay nilalamon ng lamig ng dagat at nagpapakasakit sa ibang bansa, ang mga taong nagtapon sa kanya ay masayang nagpapakasasa sa pawis at dugo ng kanyang yumaong ama. Ang bawat tawa nila sa litrato ay tila isang sampal na nagpapaalala sa kanya ng kanyang pagkatalo noon. Dahan-dahang hinaplos ni Alexandra ang screen ng laptop. Ang kanyang daliri ay tumigil sa mukha ni Darius. Magsaya kayo habang kaya niyo pa, bulong niya sa hangin. Ang boses ay kasing lamig ng aircon sa loob ng silid. Dahil ang bawat sentimo na kinuha niyo, kukunin ko ng may kasamang interes. Sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, isang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Alexandra. Ngunit hindi ito ang nangiti ng isang masayang babae, kundi ang nangiti ng isang mangangaso na nakita na ang kanyang biktima. Isang nangiting puno ng plano, talino, at pait. Kinuha niya ang kanyang telepono at may tinawagan. Rafael, handa na ang lahat. Ang pondo, ang mga tauhan,
at ang aking sarili. Panahon na para bumalik ang nararapat na tagapagmana. Matapos ang tawag, humarap siya muli sa bintana. Ang tunog ng kanyang mga daliri na mabilis na tumitipa sa keyboard ng laptop ay ang tanging maririnig sa katahimikan ng silid. Ang bawat titik na kanyang isinusulat ay tila isang hakbang patungo sa kanyang muling pag-uwi. Sa screen, lumabas ang kumpirmasyon ng kanyang flight. Ang destinasyon, Cebu, Philippines. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Alexandra. Ang hangin sa labas ay tila nagbabadya ng isang malakas na bagyo. Alam niyang, sa pagtapak ng kanyang mga paa sa lupang sinilangan, wala nang urungan. Ang labanan ay hindi na lamang tungkol sa pera, kundi tungkol sa pagbawi sa dangal na pilit nilang ibinaon sa limot. Habang tinitignan ang digital ticket sa kanyang palad, muling bumalik ang imahe ng gabing iyon. Ang puting belo, ang basong may pampatulog, at ang malamig na boses ni Doña Celeste. Isinara niya ang kanyang mga mata nang mariin. Pilit na ibinabaon ang huling bakas ng kahinaan. Althea Vergara is dead. Pag-ulit niya sa kanyang sarili, tila isang ritual. I am Alexandra Quinn, and I am coming home to take it all back. Narinig niya ang tunog ng pintuan na bumukas at ang yabag ni Rafael na papasok. Bit-bit ang balita na ang lahat ng kanyang mga papeles para sa pagbabalik ay selyado na. Ang bawat hakbang ni Rafael sa sahig na gawa sa kahoy ay tila isang orasan na nagbibinang ng nalalabing oras ng kaligayahan ng mga Monteverde. Ang bawat hakbang sa makintab na sahig ng engranding ballroom sa Cebu ay tila isang pagtapak sa mga alaala ng sakit at pait. 5 taon na ang nakalilipas, ang huling pagkakataon na nakasuot ng ganito kagandang bestida si Althea ay sa kanyang sariling kasal, ang gabi ng kanyang kamatayan. Ngunit ngayon, sa ilalim ng mga kumikinang na chandelier, ang babaeng pumasok ay hindi na ang maamong si Althea, kundi ang misteryoso at makapangyarihang si Alexandra Quinn. Ang bulong-bulungan ng mga panauhin ay tila banayad na agos ng tubig sa paligid. Lahat ay nakatingin sa kanya. Ang itim niyang bestida na may mga palamuting diamante ay kumikinang sa bawat galaw, habang ang kanyang muka ay nababalutan ng isang aura ng malamig na dignidad. Sa kabilang dulo ng silid, nakita niya ang mga taong naging dahilan ng kanyang paghihirap. Si Doña Celeste ay nakatayo sa gitna. May hawak na baso ng champagne at tila reyna ng gabing iyon. Sa tabi nito ay si Darius na mukhang abala sa pakikipag-usap sa mga maimpluwensyang negosyante. At naroon din si Ines na nakasuot ng pulang bestida, tumatawa ng malakas habang ipinagmamayabang ang kanyang posisyon sa Monteverde Group. Ang makita silang masaya gamit ang kayamanan ng kanyang ama ay nagdulot ng isang matalim na kirot sa puso ni Alexandra, ngunit pinigilan niya ang sarili. Ladies and gentlemen, ang boses ng MC ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Isang karangalan na ipakilala ang ating special guest para sa gabing ito, ang kinatawan ng Quinn International Investments mula sa Singapore, Miss Alexandra Quinn. Dahan-dahang lumakad si Alexandra patungo sa harapan. Ang kanyang mga mata ay nanatiling diretso. Ngunit sa gilid ng kanyang paningin, nakita niya ang paninigas ng katawan ni Ines. Ang basong hawak ng kanyang dating matalik na kaibigan ay tila muntik nang mahulog ng magtama ang kanilang mga mata. Ang takot at pagkalito ay rumehistro sa mukha ni Ines, isang reaksyong matagal nang pinangarap ni Alexandra na makita. Good evening, Cebu? Simula ni Alexandra. Ang kanyang boses ay kalmado. May himig ng awtoridad na hindi matatawaran. Nandito ako hindi lamang para sa charity gala na ito, kundi para maghanap ng mga katuwang sa aming susunod na malaking proyekto. Naniniwala ako na ang lungsod na ito ay puno ng mga oportunidad at mga sikretong naghihintay na mabunyag. Matapos ang maikling talumpati, lumapit sa kanya ang pamilya Monteverde. Ang paglapit nila ay tila isang dahan-dahang paggalaw ng mga tauhan sa isang chessboard. Si Doña Celeste
ang unang bumati. Ang kanyang mga mata ay naniningkit habang sinusuri ang bawat detalye ng mukha ni Alexandra. "A pleasure to meet you, Miss Quinn." Plastic na ngiti ni Doña Celeste. "Napakapamilyar ng iyong mukha. Tila nakita na kita noon sa isang lugar na hindi ko matandaan. Marahil ay sa inyong mga panaginip, Doña Celeste." Matapang na tugon ni Alexandra, ang kanyang boses ay walang panginginig. "O baka naman sa isang alaala na pilit niyo nang ibinabaon sa limot." Sandaling natahimik ang matanda. Ang kanyang nangiti ay tila naging isang pilit na maskara. Samantala, si Darius ay hindi maalis ang tingin kay Alexandra. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka at isang kakaibang emosyon na hindi maipaliwanag. May kung anong koneksyon ang nararamdaman niya, isang pamilyar na kurot sa kanyang konsensya na pilit niyang itinatanggi. "Is something wrong, Mr. Monteverde?" Tanong ni Alexandra. Lumingon siya kay Darius ng may mapanuyang ngiti. "Nothing day, Miss Quinn," nautal na sagot ni Darius. Ang kanyang kamay na humahawak sa baso ng alak ay nagsimulang manginig. Ang tunog ng yelo na tumatama sa gilid ng baso ay ang tanging maririnig sa pagitan nilang dalawa. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang babala na ang nakaraan ay hindi nananatiling nakabaon. Napansin ni Alexandra ang pawis na namumuo sa noo ni Darius. Ang lalaking ito, na dati ay pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay, ay tila isang maliit na bata sa harap ng kanyang presensya. Ngunit hindi pa tapos ang gabi. Isang pamilyar na pabango ang naamoy ni Alexandra. Ang pabangong ginagamit ni Ines. Ang parehong pabango na amoy ng kataksilan. "I must say, Miss Quinn," sabat ni Ines, pilit na itinatago ang kanyang kaba, "you have a striking resemblance to someone we used to know. But of course, that person is long gone." "Is she?" Makahulugang tanong ni Alexandra. Minsan, ang mga inaakala nating wala na ay bumabalik sa paraang hindi natin inaasahan. At kapag nangyari iyon, siguraduhin niyo lang na handa kayong humarap sa inyong mga kasalanan. Ang katahimikan sa paligid nila ay naging kasing bigat ng isang paparating na bagyo. Ang bawat sulyap ni Alexandra ay tila isang paghuhukom. Habang naglalakad siya palayo, naramdaman niya ang matitinding tingin ng mga Monteverde sa kanyang likuran. Alam niyang ang laro ay nagsisimula pa lamang at ang gabing ito ay ang unang hakbang ng kanilang pagbagsak. Nagtagpo muli ang mga mata ni Darius at Alexandra sa malayo. Sa gitna ng musika at tawanan ng mga tao, ang tanging tunay na nagaganap ay ang tahimik na digmaan sa pagitan ng isang biktima at ng kanyang mga api. Sa bawat pag-ikot ng mga pahina ng mga dokumentong nasa kanyang harap, tila naririnig ni Alexandra ang unti-unting pagbitak ng pundasyon ng Imperyong Monteverde. Sa loob ng opisina ng Monteverde Group, ang hangin ay mabigat sa amoy ng kaba at desperasyon. Ang kumpanyang dati ay simbolo ng kapangyarihan sa Cebu, ay ngayon ay tila isang barkong unti-unting lumulubog sa dagat ng utang at maling pamamahala. "Miss Quinn, ang iyong proposal ay napakaganda." Simula ni Doña Celeste, ang kanyang boses ay may bahid ng pagsusumamo na pilit niyang itinatago sa likod ng kanyang pekeng autoridad. "Ngunit ang hiling mong 50% ng kontrol sa aming mga pangunahing ari-arian ay tila masyadong mabigat." Tumingin si Alexandra ng diretso sa matanda. Ang kanyang mga mata ay walang kahit anong emosyon. "Doña Celeste, ang Quinn International ay hindi nagbibigay ng limos. Kami ay nagbibigay ng solusyon. Sa kasalukuyang takbo ng inyong cash flow, hindi aabot ng 6 na buwan at tuluyan ng kukunin ng bangko ang gusaling ito. Ang alok ko ay ang tanging salbabida na mayroon kayo." Habang nagpapatuloy ang negosasyon, hindi maalis ni Darius ang kanyang tingin sa mga labi ni Alexandra sa tuwing ito ay nagsasalita. May kung anong magnetismo ang babaeng ito na tila humihigop sa kanyang buong pagkatao. Matapos ang pulong, sinundan niya si Alexandra sa hallway, pilit na humahanap ng pagkakataon
na mapalapit dito. Miss Queen, sandali lang. Tawag ni Darius. Ang kanyang boses ay muling bumalik sa dati nitong lambing. Ang parehong boses na ginamit niya noong nililigawan pa niya ang inosenteng si Althea. Masyado tayong formal sa loob. Baka naman maari kitang anyayahan sa isang hapunan para mas mapag-usapan ang ating pagkakasundo. I want to get to know the woman behind the genius. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Alexandra. Ang kabalintunaan ng sitwasyon ay tila isang lason na dahan-dahang kumakalat sa kanyang sistema. Nililigawan siya ng lalaking nagbenta sa kanya sa sindikato. Mr. Monteverde, ang oras ko ay mahalaga. Ngunit kung ang hapunang yun ay titiyak sa paglagda niyo sa kontrata, marahil ay pag-iisipan ko. Bago pa man makasagot si Darius, isang matandang babae ang lumabas mula sa silid ng mga janitor. May dalang timba at basahan. Ang kanyang katawan ay kuba na sa hirap. Ang kanyang mga kamay ay kulubot at nanginginig. Si Nanay Aysay. Ang puso ni Alexandra ay tila tumigil sa pagtibok ng makilala ang bunoy na nagpalaki sa kanya matapos mamatay ang kanyang ina. Nabitawan ni Nanay Isay ang basahang hawak niya nang makita ang mukha ni Alexandra. Ang tunog ng basang tela na tumama sa sahig ay ang tanging maririnig sa tahimik na hallway. Nanlaki ang mga mata ng matanda. Ang kanyang mga labi ay nanginginig sa pagsisikap na makapagsalita. Althea, anak, ikaw ba yan? Ang paos na bulong ni Nanay Isay, ang kanyang mga mata, ay nagsisimulang mapuno ng luha. Naramdaman ni Alexandra ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Gusto niyang tumakbo at yakapin ang matanda. Gusto niyang umiyak at sabihing narito na siya. Ngunit nakita niya ang matalas na tingin ni Darius na nakamasid sa kanila. Kailangan niyang manatiling matatag. Kailangan niyang manatiling si Alexandra. I'm sorry, I think you have the wrong person. Malamig na tugon ni Alexandra. Ang kanyang boses ay tila isang pader na bakal. Mr. Monteverde, sino ang matandang ito? Bakit siya hinahayaang gumala sa inyong opisina? Isang dating katulong na ayaw umalis sa amin dahil wala nang mapuntahan. Mabilis na sagot ni Darius, sabay senyas sa mga security na ilayo ang matanda. Pasensya na, Miss Queen. Minsan ay tila nawawala na siya sa sariling kaisipan. Habang hinihila palayo si Nanay Isay, muling sumigaw ang matanda. Isang sigaw na tila sumusugat sa kaluluwa ni Alejandra. Ang nunal mo sa leeg, Althea. Ang maliit na nunal sa likod ng iyong tainga. Hindi ako maaring magkamali. Dahan-dahang hinaplos ni Alexandra ang kanyang leeg. Ang kanyang puso ay mabilis na tumitibok na parang isang ibon na nakakulong sa hawla. Nakita niya ang pagdududa na unt-unting gumuguhit sa mga mata ni Darius. Ang lalaki ay nagsimulang lumapit sa kanya. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang inabot ang buhok ni Alexandra para hawiin ito at tignan ang sinasabi ng matanda. Miss Queen, maari ko bang makita? Ang bulong ni Darius, ang kanyang boses ay puno ng nakakangilabot na kuryosidad. Napahinto si Alexandra. Ang kanyang paghinga ay tila naglaho. Sa sandaling iyon, ang lahat ng kanyang pinaghirapang pagbabalat kayo ay tila nakabitin sa isang manipis na hibla ng katotohanan. Ang bawat sulok ng mansyong yon ay tila may boses na bumubulong sa kanya, mga alaalang pilit niyang ikinukulong sa pinakamadilim na bahagi ng kanyang isipan. Ang mansyong ito, na dati ay puno ng halimuyak ng mga paboritong bulaklak ng kanyang ama, ngayon ay tila isang kuwebang puno ng mga ahas. Nakaupo si Alexandra sa dulo ng mahabang mesa. Ang kanyang likod ay tuwid na tuwid habang pinagmamasdan ang bawat kilos ni Doña Celeste na nasa tapat niya. Ang hapunan ay isang pagtatanghal ng karangyaan na ninakaw mula sa kanya. Ang mga pilak na kubyertos ay kumikinang sa ilalim ng ilaw at ang pagkain ay inihain nang may kasamang matatamis na salita na kasing talim ng mga balisong. Ipinahanda ko ang sinigang na hipon at kare-kare, Miss Queen. Simula ni Doña Celeste, ang kanyang boses ay may himig ng isang manghuhula na nagbabasa ng kapalaran.
Sinabi kasi sa akin ni Darius na tila mahilig ka sa mga pagkaing Pilipino. Alam mo ba, paborito rin ito ng namayapa naming manugang, ang kawawang si Althea. Naramdaman ni Alexandra ang paghigpit ng kanyang hawak sa table napkin sa ilalim ng mesa. Ang amoy ng sinigang ay tila isang lason na bumabalot sa kanyang sistema. Iyon ang paborito niyang niluluto para sa kanyang ama noon. Ang bawat higop ng sabaw ay tila isang paalala ng kanyang pagiging inosente na ngayon ay wala na. Talaga? Marahil ay mayroon kaming magkatulad na panlasa. Tugon ni Alexandra ng may kalmado at misteryosong ngiti. Ngunit ang pagkakaiba namin, Doña Celeste, ay hindi ako madaling mabusog sa mga pagkaing may kasamang pait. Tumawa si Doña Celeste, isang tawang walang kinalaman sa saya. Napakatalas ng iyong dila. Alam mo, si Althea ay masyadong malambot. Walang kwentang babae. Hindi niya alam kung paano pahalagahan ang yaman na nasa kanyang mga kamay. Parang basurang itinapon lang siya ng tadhana dahil sa kanyang kahinaan. Sa sandaling iyon, ang palad ni Alexandra ay bumao na sa kanyang sariling laman. Naramdaman niya ang hapdi ng kanyang mga kuko na tumatagos sa balat ng kanyang palad. Ngunit ang pisikal na sakit na yon ang nagsisilbi niyang angkla para hindi bumigay ang kanyang mga luha. Gusto niyang isampal sa matanda ang lahat ng katotohanan, ngunit alam niyang kailangan pa niyang magtiis. Ang bawat insulto ni Doña Celeste ay tila isang karagdagang panggatong sa apoy ng kanyang paghihiganti. Doña Celeste, bakit tila masama ang loob niyo sa isang taong wala na rito? Tanong ni Alexandra habang marahang iniikot ang wine glass sa kanyang kamay. Hindi ba't ang mga patay ay dapat nang igalang? O baka naman ang galit nyo ay bunga ng isang konsensyang hindi matahimik? Napatigil ang matanda sa pagkain. Ang tunog ng kanyang tinidor na tumama sa porselanang plato ay naglikha ng isang matinis na tunog na bumasag sa katahimikan ng silid. Maging si Darius ay napatigil sa pag-inom. Ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa kanyang ina at kay Alexandra. Walang kinalaman ng konsensya sa pagiging praktikal, Miss Quinn. Malamig na sagot ni Doña Celeste. Ang mga Monteverde ay nabubuhay dahil sa aming talino, hindi dahil sa damdamin. Matapos ang hapunan, inihatid ni Darius si Alexandra patungo sa kanyang sasakyan. Ang gabi ay madilim at ang tanging naririnig ay ang huni ng mga kuliglig sa malawak na hardin. Bago pumasok si Alexandra sa loob ng kotse, hinawakan ni Darius ang kanyang pinto. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang mapanganib na kuryosidad. Miss Quinn, may kung ano sa'yo na hindi ko maipaliwanag. Bulong ni Darius. Ang kanyang boses ay malapit sa kanyang tainga. Sa bawat galaw mo, parang may nakikita akong multo. Sigurado ka bang hindi tayo nagkakilala noon? Ang nakaraan ay para sa mga taong natatakot sa hinaharap, Mr. Monteverde. Sagot ni Alexandra nang hindi tumitingin sa lalaki. Huwag kang masyadong maghanap ng multo. Baka magulat ka na lang kapag nahanap mo ang hinahanap mo. Pinaandar na ni Alexandra ang sasakyan at iniwan ang pamilya Monteverde sa dilim ng kanilang mansyon. Habang nagmamaneho, ang kanyang mga kamay ay nanginginig pa rin sa galit. Hindi niya mapatawad ang sarili sa pananahimik habang nilalapastangan ng kanyang pagkatao, ngunit alam niyang ang bawat segundo ng kanyang pagtitiis ay may katumbas na kabayaran. Samantala, bumalik si Darius sa loob ng bahay at nakita ang isang sobreng nakapatong sa ibabaw ng kanyang mesa sa opisina. Isang puting sobre na walang pangalan ng nagpadala. Dahan-dahan niya itong binuksan. Ang bawat pagpunit ng papel ay tila isang babala sa kanyang pandinig. Sa loob ng sobre ay may isang piraso ng papel na may sulat ng kamay na tila pamilyar sa kanya. Ang mga salitang nakasulat doon ay tila isang kidlat na tumama sa kanyang buong pagkatao. Buhay ang asawa mo at ang bawat sentimong ninakaw mo ay may kasamang dugo na sisingilin niya. Nabitawan ni Darius ang papel.
Ang kanyang paghinga ay naging mabilis at mababaw. Tumingin siya sa labas ng bintana. Sa kadilimang nilamon na ang sasakyan ni Alexandra. Isang nakakangilabot na katotohanan ang nagsimulang gumapang sa kanyang isipan. Isang katotohanang ayaw niyang tanggapin, ngunit hindi na niya matatakasan. Hindi ako magnanakaw, Doña Celeste. Maniwala kayo sa akin, Darius, pakiusap. Magkasama tayo sa lahat, di ba? Ang sigaw ni Ines ay umalingaw-ngaw sa loob ng marangyang opisina ng Monteverde Group. Ngunit ang bawat salita niya ay tila tumatalbog lamang sa malamig na pader ng kawalan ng tiwala. Sa gitna ng kaguluhan, nakaupo si Alexandra sa isang swivel chair. Ang kanyang mga binti ay nakakross, habang kalmadong tinitignan ang mga dokumentong nagpapatunay ng malaking kakulangan sa pondo ng kumpanya. Ang mga pirma mo ang nasa bawat dokumento, Ines. Malamig na sabi ni Alexandra habang ipinapakita ang screen ng kanyang tablet. 50 million pesos na wala sa loob ng 6 na buwan sa ilalim ng iyong pangangasiwa. Paano mo ipapaliwanag ito sa amin bilang inyong investor? Lumingon si Doña Celeste kay Ines. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Para sa matanda, ang pera ang kanyang Diyos. At ang sino mang kumuha nito ay ituturing niyang kaaway. Kahit pa ang taong naging kasabwat niya sa maraming krimen. Kaya pala ang dami mong bagong alahas at bag. Kaya pala ang lakas mong gumasta sa mga gala. Ang singhal ni Doña Celeste. Akala ko ay loyal ka sa amin, pero isa ka rin palang anay na umuubos sa kumpanyang ito. Hindi totoo yan, tita. Setup lang ito. Depensa ni Ines. Ang kanyang mga mata ay naniningkit habang nakatingin kay Alexandra. Siya ang gumawa nito. Darius, tulungan mo ako. Alam mo kung gaano ako katapat sa inyo. Ngunit si Darius ay umiwas ng tingin. Nakita ni Alexandra ang pag-aalinlangan sa mga mata ng lalaki. Ngunit higit sa lahat, nakita niya ang takot ni Darius na mawala ang investment ng Queen International. Mas pinili ni Darius na isakripisyo ang kanyang kalunuyo kaysa ang pagkakataong makuha ang yaman ni Alexandra. The records don't lie, Inez. Bulong ni Darius, ang boses ay puno ng pagtataksil. Masyadong malinaw ang mga ebidensyang ipinakita ni Miss Quinn. I think it's better if you leave the company immediately. Isang matunog na sampal ang dumapo sa pisngi ni Ines mula kay Doña Celeste. Ang tunog ng palad na humalik sa balat ay tila isang hudyat ng pagtatapos ng kanilang pagkakaibigan. Napasandal si Ines sa pader. Hawak ang kanyang namumulang pisngi, habang ang luha ng galit at kahihiyan ay nagsisimulang umagos. Lumayas ka sa harap ko, hampas lupa, sigaw ni Doña Celeste. Huwag ka nang magpapakita sa amin. Isusuka ka ng pamilyang ito. Puno ng puot na tumayo si Ines. Bago siya lumabas, dumaan siya sa harap ni Alexandra. Ang bawat paghinga ni Ines ay tila isang babala. Ngunit si Alexandra ay nanatiling kalmado. Isang bahagyang kanang ngiti lamang ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang-isang ngiti na tanging si Ines lang ang makakaunawa. Ang pait ng pagtataksil na nararamdaman ni Ines ngayon ay kakarampot lamang sa sakit na dinanas ni Althea noon. Matapos ang kaguluhan, nagpaalam na si Alexandra na aalis. Habang naglalakad siya sa parking lot, naramdaman niyang may sumusunod sa kanya. Bago pa man siya makapasok sa kanyang sasakyan, hinablot ni Ines ang kanyang braso. Sino ka ba talaga? Ang nanginginig na tanong ni Ines. Hindi mo ako maloloko. Hindi ka basta-basta investor. Ang paraan ng pagtingin mo, ang paraan ng pagngiti mo, kilala kita. Hindi sumagot si Alexandra. Sa halip kinuha niya ang kanyang susi sa loob ng bag. Sa pagkuha niya ng susi, sinadya niyang mahulog ang isang maliit na bagay, isang gintong locket na may nakaukit na letrang A. Iyon ang locket na regalo ng kanyang ama noong kanyang ika-18 kaarawan. Isang bagay na alam ni Ines na suot ni Althea noong gabi ng kanyang kasal. Dahan-dahang pinulot ni Alexandra ang locket, habang si Ines ay tila naging estatwa sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ang kanyang bibig ay bahagyang bumukas sa tindi ng gulat.
Ang locket na yon ay dapat na nasa ilalim ng dagat, kasama ng bangkay ni Althea. Mag-ingat ka sa pag-uwi, Ines. Ang malambing ngunit nakakangilabot na bulong ni Alexandra. Minsan, ang mga lihim ay hindi nananatiling nakatago, lalo na kung ang mga ito ay nakasulat sa dugo. Pumasok na si Alexandra sa kanyang sasakyan at pinaandar ito ng mabilis. Iniwan si Ines na nakatayo sa gitna ng parking lot, nanginginig sa takot at pagkalito. Sa rearview mirror, nakita ni Alexandra ang anino ni Ines na unti-unting lumiliit, isang simbolo ng pagguho ng mundo ng mga taong nagtaksil sa kanya. Ngunit sa gitna ng kanyang tagumpay, isang tanong ang pumasok sa isipan ni Alexandra. Ngayong alam na ni Ines ang kanyang sikreto, ano ang gagawin nito para maisalba ang sarili? Ang laro ay naging mas mapanganib, at ang bawat hakbang ay maaring maging mitya ng kanyang sariling kapahamakan. Ang lumang gusali ng Vergara Shipping sa dulo ng pier ay tila isang malaking puntod na nakatayo sa gitna ng hamog. Sa loob ng 5 taon, iniwan itong abandonado ng mga Monteverde dahil sa mga legal na usapin na hindi nila maresolba. Ngunit para kay Alexandra, ang bawat bitak sa pader at ang amoy ng luma at maamag na papel ay tila mga yakap mula sa kanyang ama na si Don Armando. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto ng dating opisina ng kanyang ama. Ang tunog ng kinakalawang na bisagra ay umalingaw-ngaw sa buong pasilyo, isang mahabang daing na tila nagrereklamo sa pagkakaantala ng katahimikan. Sa loob, ang lahat ay balot ng makapal na alikabok. Nakita niya ang malaking mesa kung saan siya madalas umuupo sa kandungan ng kanyang ama noong bata pa siya, naglalaro ng mga ballpen habang ito ay abala sa mga papeles. Naglakad siya patungo sa isang malaking painting ng tanawin ng dagat na nakasabit sa likod ng mesa. Sa likod ng sining na yon ay nakatago ang isang itim na vault, ang tanging bagay na hindi nabuksan ng mga Monteverde sa kabila ng kanilang pagsisikap. Nakita ni Alexandra ang mga gasgas sa gilid ng bakal, bakas ng pilit na pagpukpok at pag-ungkat ng mga tauhan ni Doña Celeste. Nanginginig ang mga daliri ni Alexandra habang itinitipa ang passcode. Hindi ito petsa ng kapanganakan, kundi ang petsa kung kailan siya unang tinuruan ng kanyang ama na maglayag. Ang araw na sinabi nito sa kanya na siya ang magiging kapitan ng kanyang sariling buhay. Narinig niya ang isang mahina at tuyong tunog ng mekanismong bumubukas. Ang pinto ng vault ay dahan-dahang gumalaw, naglalabas ng amoy ng lumang katad at mahahalagang dokumento. Sa loob, bukod sa mga titulo ng lupa at shares, ay may isang maliit na digital voice recorder. Pinindot ni Alexandra ang play button. Ang katahimikan ng silid ay biglang napuno ng isang pamilyar na boses. Isang boses na nagdulot ng pagbaha ng luha sa kanyang mga mata. Althea, anak ko. Kung naririnig mo ito, ibig sabihin ay wala na ako sa tabi mo. Ang boses ni Don Armando ay mahina, tila pagod. Ngunit puno ng pagmamahal. Patawarin mo ako kung naging kampante ako. Matagal ko nang pinagdududahan ang katapatan ni Celeste at Darius. May nalaman ako tungkol sa kanilang mga lihim na utang at ang balak nilang pagsakop sa ating kumpanya gamit ang iyong pangalan. Napahawak si Alexandra sa kanyang dibdib. Ang boy can konoy daw ay tila muling nabubuhay. Mag-ingat ka sa kanila, anak. Ang pamilya Monteverde ay tila mga linta na uubos sa iyong dugo hanggang sa wala nang matira. Huwag kang magtitiwala kahit kanino. Tandaan mo, ang tunay na kayamanan ng mga Vergara ay hindi ang pera, kundi ang ating dangal. Gamitin mo ang lahat ng iniwan ko para protektahan ang iyong sarili. Mahal na mahal kita, Althea. Ang recording ay natapos sa isang mahabang buntong hininga. Niyakap ni Alexandra ang recorder sa kanyang dibdib. Tila ito ang huling piraso ng kanyang ama na natitira sa mundong ito. Ngayon ay mas malinaw na ang lahat. Hindi lamang siya biktima ng isang pagkakataon. Ang lahat ay planado mula pa noong simula. Ang kasal niya kay Darius
ay isang malupit na execution ng isang maitim na balak. Ngunit sa gitna ng kanyang pagluha, ang kanyang pandinig ay biglang naging matalas. Sa labas ng pinto, sa kahabaan ng lumang pasilyo na gawa sa kahoy, narinig niya ang isang tunog. Isang mabagal at tila nag-iingat na yabag ng mga paa sa sahig na kahoy. Ang bawat lamat ng kahoy na tumutunog sa ilalim ng bigat ng kung sino man ay tila isang babala na hindi siya nag-iisa sa loob ng abandonadong gusaling iyon. Mabilis na itinago ni Alexandra ang recorder sa loob ng kanyang bag at pilit na pinatahimik ang kanyang paghinga. Ang anino mula sa ilalim ng pinto ay dahan-dahang humahaba, nagpapahiwatig na ang tao sa labas ay nakatayo na mismo sa harap ng kanyang kinaroroonan. Sino ang susunod sa kanya sa gitna ng gabi? At paano nito nalaman ang kanyang kinaroroonan sa isang lugar na matagal nang kinalimutan ng mundo? Miss Queen, anong ginagawa mo rito sa gitna ng dilim? Ang boses ni Darius ay bumasag sa katahimikan ng lumang opisina, kasing lamig ng hangin na nanggagaling sa bukas na bintana. Dahan-dahang humarap si Alexandra. Pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang mga kamay sa loob ng bulsa ng kanyang coat. Ang sikat ng buwan na tumatagos sa mga alikabok ay nagbibigay ng isang misteryosong liwanag sa kanyang mukha. Nais ko lamang makita ang mga ari-ari ang balak kong bilhin, Mr. Monteverde. Kalmadong sagot ni Alexandra, bagaman ang kanyang puso ay tila isang tambol na nagwawala sa loob ng kanyang dibdib. Hindi ko inaasahan na susundan mo ako rito. Lumapit si Darius. Ang bawat hakbang niya sa sahig na kahoy ay tila isang dahan-dahang pagpiga sa leeg ni Alexandra. Ngunit sa halip na galit, ang mga mata ni Darius ay puno ng isang mapanganib na pagnanasa. Inabot niya ang kamay ni Alexandra at marahan itong hinawakan, isang hawak na kasing init ng apoy, ngunit kasing dulas ng ahas. Masyadong seryoso ang lugar na ito para sa isang napakagandang babaeng tulad mo, bulong ni Darius. Halika, may malapit na private resort dito sa Pampang. Hayaan mong alukin kita ng isang inumin para naman makahinga tayo mula sa mga papeles at alikabok. Hindi tumanggi si Alexandra. Alam niyang kailangan niyang lalong ilapit ang pain sa kanyang biktima. Makalipas ang ilang minuto, nakatayo sila sa isang madilim na deck sa harap ng dagat. Ang tanging naririnig ay ang ritmo ng mga alon na humahampas sa mga batuhan sa ibaba at ang mahinang tunog ng mga dahon ng niyog na nagkikiskisan dahil sa simoy ng gabi. Darius poured a glass of wine and handed it to her, his fingers deliberately lingering on hers. You know, Alexandra, the first time I saw you, I felt a connection. Para bang matagal na kitang kilala. You have this mystery that I find very intoxicating. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Alexandra. Intoxicating? Marahil ay dahil sanay ka sa mga babaeng madaling makuha, Mr. Monteverde. Sinasabi rin ba yan ng asawa mo sa'yo? Napatigil si Darius. Ang kanyang ekspresyon ay naging malungkot. Isang pekeng lungkot na lalong nagpaalab sa galit ni Alexandra. Ang asawa ko? Si Althea? She was a mistake. Masyado siyang inosente. Masyadong boring. It was a marriage of convenience, Alexandra. My mother wanted her money and I just played along. I never really loved her. She was a burden that I had to carry. Ang bawat salitang binitawan ni Darius ay tila isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa kaluluwa ni Alexandra. Ang marinig, ang lalaking minahal niya noon, na tawagin siyang isang pagkakamali at isang beban, ay higit pa sa anumang pisikal na sakit. Gusto niyang basagin ang basong hawak niya sa mukha ni Darius. Gusto niyang isigaw ang lahat ng katotohanan. Ngunit nanatili siyang tahimik. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa madilim na abot-tanaw ng dagat. Poor Althea, bulong ni Alexandra, ang boses ay puno ng nakatagong pait. Paano kung bumalik siya? Paano kung naririnig niya ang mga sinasabi mo? Tumawa si Darius, isang tawang puno ng kumpiyansa. She's gone, Alexandra.
At kung nasaan man siya, wala na siyang magagawa. But you are different. You are strong. You are exactly the kind of woman I need by my side. Dahan-dahang lumapit si Darius. Ang kanyang hininga na amoy alak ay dumampi sa pisngi ni Alexandra. Inilagay niya ang kanyang kamay sa baywang ng babae. Pilit itong iniikot paharap sa kanya. Ang init ng katawan ni Darius ay nagdulot ng isang matinding pandidiri sa buong sistema ni Alexandra. Habang ang buwan ay saksi sa kanilang malapit na distansya, dahan-dahang iniyuko ni Darius ang kanyang ulo, ang kanyang mga labi ay naglalayong siliyuhan, ang kanyang panunuyo ng isang halik. Naramdaman ni Alexandra ang malapit na pagdampi ng mga labi ni Darius. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, hindi dahil sa kilig, kundi dahil sa matinding puot na hindi na niya kayang pigilan. Sa isang iglap, bago pa man magdampi ang kanilang mga balat, isang malakas na tulak ang ginawa ni Alexandra. Dahil sa gulat at kawalan ng balanse sa madulas na deck, hindi nakakapit si Darius. Ang tunog ng kanyang katawan na tumama sa tubig ay sumabog sa katahimikan ng gabi, kasunod ng malakas na tilamsik ng tubig sa paligid. Nakatayo si Alexandra sa gilid ng deck, hinihingal, habang pinagmamasdan si Darius na pilit na lumalangoy paitaas mula sa madilim at malalim na bahagi ng dagat. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa galit. At sa pagkakataong ito, wala ng Alexandra Quinn sa kanyang harap. Malamig ba ang tubig, Darius? Ang paos na tanong ni Alexandra. Ang boses ay sapat na para marinig ng lalaking nasa ibaba. Ganyan kasing lamig ang naramdaman ko nung gabing itinapon niyo ako. Napatigil si Darius sa paglangoy. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa tindi ng kilabot habang nakatingin sa babaeng nasa itaas. Ang sikat ng buwan ay tumama sa leeg ni Alexandra na nagpakita sa isang maliit ngunit malinaw na nunal na pilit na hinahanap ni Darius kanina. Sino ka ba talaga? Althea? Hindi, patay na siya. Imposible ito. Ang boses ni Darius ay basag. Humahalo sa tunog ng kanyang paglangoy at ang paghingal dahil sa lamig ng dagat. Mula sa itaas ng deck, nakatayo si Alexandra na parang isang estatwa ng hustisya. Ang kanyang anino ay mahaba at tila lumalamon sa figura ni Darius na nasa tubig. Hindi siya gumalaw para tulungan ang lalaki. Sa halip, pinagmasdan niya ito ng may malamig na pagtanggap, tila nanonood ng isang insekto na nagpupumigla sa isang baso ng tubig. Ang takot ay isang mabisang paraan para magising ang iyong alaala, Darius. Ang banayad, ngunit nakakangilabot na tugon ni Alexandra. Huwag kang mag-alala. Hindi ka mamamatay sa dagat na ito. Masyado pang maaga. Gusto ko munang makita ang pagguho ng iyong mundo. Bawat piraso, bawat sentimo. Kinabukasan, ang sikat ng araw sa Cebu ay tila walang bahid ng anumang gulo. Ngunit sa loob ng boardroom ng Monteverde Group, ang bawat hininga ay tila may kasamang lason. Nakaupo si Doña Celeste sa kabisera. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang rosaryo. Habang si Darius ay nakaupo sa tabi niya, maputla at hindi mapakali ang mga mata. Pumasok si Alexandra na may kasamang mga abogado at mga dokumentong selyado. Ang bawat hakbang ng kanyang takong sa makintab na sahig ay tila tunog ng isang orasan na nagbibilang ng huling sandali ng kalayaan ng mga Monteverde. Ibinagsak niya ang isang makapal na folder sa gitna ng mesa. Miss Quinn, ano ito? Inaasahan namin ng pondo para sa aming mga utang sa bangko. Ang boses ni Doña Celeste ay nanginginig sa pag-asa at kaba. Ito ang inyong katapusan, Doña Celeste, ang sagot ni Alexandra. Ang kontratang nilagdaan niyo kahapon ay hindi isang investment. Iyon ay isang deed of assignment ng lahat ng inyong shares at properties sa Quinn International. Sa madaling salita, ang bawat pader ng gusaling ito, ang mansyon niyo, at maging ang mga lupang ninakaw niyo sa mga Vergara, ay pag-aari ko na ngayon. Napatayo si Doña Celeste
Ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng papel. Anong kalokohan ito? Dinaya mo kami. Darius, gawin mo ang paraan. Ngunit si Darius ay nakayuko lamang. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa ibabaw ng mesa. Alam niya na ang babaeng nasa harap nila ay hindi isang estranghero. At hindi lang iyan. Pagpapatuloy ni Alexandra, ang boses ay tila isang hatol ng kamatayan. Hawak ko rin ang mga ebidensya ng inyong pakikipagsabwatan sa human trafficking sindikato. 5 taon na ang nakalilipas. Ang pagbebenta nyo sa asawa ni Darius para lamang makuha ang mana nito. Ang bawat pirma niyo, bawat mensahe, at maging ang recording ng inyong usapan sa gabi ng kasal. Lahat ay nasa kamay na ng mga otoridad. Ang katahimikan sa loob ng boardroom ay naging kasing bigat ng isang libingan. Ang tunog ng mabilis na paghinga ni Doña Celeste at ang mahinang paghikbi ni Darius ay ang tanging maririnig. Dahan-dahang lumapit si Alexandra sa matanda. Ang kanyang mukha ay ilang pulgada na lamang ang layo. Tinanong mo ako kung sino ako, Doña Celeste. Ang bulong ni Alexandra, na sa pagkakataong ito ay gumamit na ng boses na pamilyar sa kanila, ang boses ni Althea. Ako ang babaeng itinuring mong basura. Ako ang manugang na ipinagpalit mo sa 5 milyong piso. At ngayon, ako ang kukuha sa lahat ng mahalaga sa inyo. Isang malakas na sampal ang itinaas ni Doña Celeste. Ngunit bago pa man ito dumapo sa mukha ni Alexandra, nahuli na niya ang braso ng matanda. Ang higpit ng pagkakahawak ni Alexandra ay tila bakal na nagpapaungol sa sakit kay Doña Celeste. Huwag mo nang susubukang hawakan ako gamit ang mga kamay mong puno ng dugo. Ang pagbabanta ni Alexandra. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng boardroom at pumasok ang mga tauhan ng National Bureau of Investigation. Ang tunog ng mga posas na inilalabas ay tila musika sa pandinig ni Alexandra. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, nakita niya si Darius na tumingin sa kanya ng may halong pagsisisi at matinding takot. Althea, pakiusap, patawarin mo ako. Ginawa ko lang yon dahil kay Mama. Ang pagmamakaawa ni Darius habang hinihila siya ng mga pulis. Isang mapait na tawa ang pinakawalan ni Alexandra. Ang patawad ay para sa mga taong nagkamali. Darius, ang ginawa niyo ay isang krimen. At sa krimen, tanging pagdurusa ang kabayaran. Habang pinapanood ni Alexandra ang pagkaladkad sa kanyang mga kaaway, naramdaman niya ang isang biglang pagkahilo. Isang itim na sasakyan ang huminto sa labas ng gusali. At mula rito ay bumaba si Rafael Cortez. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Alexandra, kailangan nating umalis. May huling barahang inilabas si Ines at hindi ito maganda. Ang mabilis na sabi ni Rafael. Anong ibig mong sabihin? Ang tanong ni Alexandra. Nalaman ni Ines ang kinaroroonan ni Nanay Isay at bago pa man tayo makarating doon, may balitang sinunog nila ang lumang bahay kung nasaan ang matanda. Ang tugon ni Rafael na tila isang kidlat na tumama sa puso ni Alexandra. Napatigil ang mundo ni Alexandra. Ang kanyang tagumpay ay biglang napaitan ng isang bagong panganib. Kung may mangyaring masama kay Nanay Isay, hindi niya mapapatawad ang sarili. Hindi niyo kailangang dumaan sa harapang pinto. Ang mga magnanakaw at traidor ay nararapat lamang lumabas sa daanang inilaan para sa mga basura. Ang boses ni Alexandra Quinn ay tila isang hagupit ng latigo sa gitna ng marangyang mansyon na dati ay pinamumunuan ng mga Monteverde. Nakatayo siya sa tuktok ng hagdanan. Ang kanyang mga kamay ay nakahawak sa rehas na gawa sa inukit na kahoy. Ang parehong rehas na hinawakan niya noong gabi ng kanyang kasal habang nangangarap siya ng isang masayang pamilya. Ngunit ngayon, ang kanyang mga mata ay walang bakas ng pag-ibig, tila 2 pirasong itim na batong kasing lamig ng kamatayan. Sa ibaba ng hagdanan, nakatayo si Doña Celeste at Darius na papalibutan ng mga tauhan ni Alexandra na mabilis at walang emosyong naglalabas ng kanilang mga kagamitan.
Ang tunog ng mga maletang hinihila sa makintab na sahig ay tila isang mabagal na martilyo na bumabasag sa huling pag-asa ng mga Monteverde. Ang bawat gamit na inilalabas, ang mga mamahalin nilang alahas, ang mga damit na gawa sa seda, ay tila mga piraso ng kanilang pagkatao na unti-unting binabawi. Alexandra, pakiusap. Huwag mong gawin ito sa amin. Wala kaming matutuluyan. Ang pagmamakaawa ni Darius, ang kanyang boses ay puno ng panginginig. Ang dating matapang at mapanlinlang na lalaki ay tila isang basang sisiw na ngayon sa harap ng babaeng minsan niyang ipinagbili. Ang tinatawag mong Alexandra ay namatay na sa dagat, Darius. Ang mariing sagot ni Alexandra habang dahan-dahang bumababa sa hagdanan. Ang bawat hakbang ng kanyang sapatos ay naglilikha ng isang matunog na hudyat ng kanyang kapangyarihan. At tungkol sa inyong matutuluyan, huwag kayong mag-alala. Naglaan na ang gobyerno ng isang napakaliit na kwarto para sa inyo. May mga rehas na bakal para matiyak na hindi kayo lalamigin sa gabi. Lumingon si Alexandra kay Doña Celeste. Ang matandang babae ay nakatitig sa kanya ng may matinding puot, ngunit ang kanyang mga labi ay nanginginig sa takot. Ang mansyong ito ay bahay ko. Dito ako tumanda. Wala kang karapatang palayasin ako. Ang paos na sigaw ni Celeste habang pilit na humahawak sa isang antigong vase na pag-aari ng ama ni Althea. Ang mansyong ito ay bahay ng ama ko. Pagtatama ni Alexandra, ang kanyang boses ay tila isang malamig na simoy ng hangin. Bawat pader dito ay itinayo gamit ang kanyang dangal. At hindi ko hahayaan na ang amoy ng inyong mga kasalanan ay manatili pa rito kahit isang segundo. Kinuha ni Alexandra ang isang itim na plastic bag at itinapon ito sa paanan ni Doña Celeste. Iyan ang para sa inyo. Kunin niyo ang inyong mga personal na gamit at lumayas na kayo. Ngayon din. Sa labas ng mansyon, naghihintay ang mga reporters at camera. Ang balita ng pagbagsak ng mga Monteverde at ang muling pagbabalik ng nag-iisang tagapagmana ng mga Vergara ay tila isang apoy na mabilis na kumalat sa buong Cebu. Habang kinakaladkad palabas ng mga otoridad sina Darius at Celeste, ang bawat flash ng kamera ay tila isang sampal ng katotohanan sa kanilang mga mukha. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Alexandra si Rafael na nakatayo malapit sa kanyang sasakyan. Lumapit si Rafael at dahan-dahang hinawakan ang kanyang balikat. Nasa ospital na si Nanay Isay, Alexandra. Ligtas siya. Ang mga tauhan ko ang nakakuha sa kanya bago pa man tuluyang lamunin ng apoy ang bahay. Naramdaman ni Alexandra ang isang biglang pagluwag sa kanyang dibdib. Ang bawat kalamnan sa kanyang katawan na kanina pa nakadiin ay tila unti-unting bumibigay. Ang luhang kanina pa niya pinipigilan ay dahan-dahang gumulong sa kanyang pisngi. Hindi luha ng sakit, kundi luha ng isang paglaya na matagal niyang ipinagkait sa kanyang sarili. Salamat, Rafael, bulong ni Alexandra. Salamat sa hindi pag-iwan sa akin sa gitna ng dilim. Ngunit sa gitna ng kanilang pag-uusap, isang matinis na tunog ng ambulansya ang muling narinig. Napatingin sila sa direksyon ni Doña Celeste. Ang matanda ay biglang napahawak sa kanyang dibdib. Ang kanyang mukha ay naging kasing asul ng langit. Bago ito tuluyang bumagsak sa semento, habang ang kanyang mga mata ay nananatiling nakadilat sa gitna ng matinding shock. Napatigil ang lahat. Ang katahimikan ay muling bumalot sa paligid. Maliban sa tunog ng mabilis na paghinga ni Darius, na pilit na niyayakap ang kanyang ina. Mama! Mama! Gumising ka! Ang sigaw ni Darius na tila isang huling daing ng isang nasisirang kaharian. Tumingin si Alexandra sa matandang nakahiga sa sahig. Sa kabila ng lahat ng ginawa nito sa kanya, isang bahagi ng kanyang puso ang nakaramdam ng isang matinding pait. Ito ba ang tunay na kahulugan ng katarungan? Ang makitang durog at walang kapangyarihan? Ang mga taong dating naging Diyos ng kanyang buhay? Tumawag kayo ng doktor.
ang utos ni Alexandra sa kanyang mga tauhan, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa kawalan. Habang isinasakay si Doña Celeste sa ambulansya, naramdaman ni Alexandra ang isang kakaibang tingin mula sa malayo. Sa gilid ng kalsada, nakita niya ang isang anino-lano ng babaeng nakasuot ng hoodie. Mabilis na tumalikod at naglakad palayo. Ang pabangong naiwan ng hangin ay pamilyar na pamilyar sa kanya. Si Ines. Dapat ay namatay ka na lang sa dagat na yon, Althea. Bakit kailangang bumalik ka pa para sirain ang buhay ko? Ang boses ni Ines ay kasing gasgas ng basag na porselana, puno ng pait at desperasyon. Nakatayo siya sa madilim na sulok ng parking lot ng ospital kung nasaan si Nanay Isay. Ang kanyang hoodie ay basa ng pawis at ang kanyang mga mata ay tila sa isang hayop na nasugatan at wala ng matatakasan. Sa kanyang nanginginig na kamay ay hawak niya ang isang maliit na hiringgilya na may lamang malinaw na likido, isang lason na balak niyang iturok kay Alexandra sa gitna ng kadiliman. Dahan-dahang humarap si Alexandra, ang kanyang mukha ay nanatiling kalmado sa ilalim ng malamig na ilaw ng poste. Hindi siya gumalaw, hindi siya sumigaw. Ang kanyang katahimikan ay tila isang malakas na sampal kay Ines na lalong nagpaalab sa galit nito. Hindi ko sinira ang buhay mo, Ines. Ang banayad na tugon ni Alexandra. Ang boses ay may himig ng matinding lungkot. Ikaw ang gumawa niyan sa sarili mo noong gabing iniabot mo ang passport ko kay Darius. Noong gabing pinanood mo akong kaladkarin palayo habang nagmamakaawa ako sa iyo bilang kapatid. Kapatid, huwag mo akong patawanin. Ang sigaw ni Ines, ang kanyang mukha ay nanginginig sa tindi ng emosyon. Lagi na lang ikaw, Althea. Ikaw ang maganda. Ikaw ang mayaman. Ikaw ang may mahal na ama. Ako? Ako ang laging nakasunod sa likod mo, kumukuha ng mga tira-tirang atensyon na ibinibigay mo. Pagod na akong maging anino mo. Kaya nang mag-alok si Doña Celeste, hindi ako nagdalawang isip. Gusto kong makita kang nawawala. Gusto kong maramdaman kung paano maging ikaw. Isang matalim na sakit ang gumuhit sa puso ni Alexandra. Higit pa sa kataksilan ni Darius, ang puot ni Ines ang pinakamahirap tanggapin. Ang taong itinuring niyang pamilya ay matagal na palang nagtatanim ng lason sa kanilang pagkakaibigan. Ganoon ba kababa ang tingin mo sa akin, Ines? Na ang lahat ng ibinigay ko sa iyo ay itinuring mong insulto? Tanong ni Alexandra. Hindi kita ginawang anino. Ikaw ang tumangging lumabas sa dilim dahil sa inggit mo. Biglang sumugod si Ines. Ang hiringgilya ay nakataas. Balak na iturok ito sa braso ni Alexandra. Ngunit bago pa man siya makalapit, mabilis na nahawakan ni Alexandra ang kanyang mga pulso. Ang dalawang dating magkaibigan ay nagpambuno sa gitna ng katahimikan. Ang tunog ng kanilang mabilis na paghinga at ang paggasgas ng kanilang mga sapatos sa semento ang tanging maririnig sa paligid. Sa tindi ng galit, binitiwan ni Ines ang hiringgilya at sa halip ay kinuha ang isang maliit na baril mula sa bulsa ng kanyang jacket. Ang matinis na tunog ng pag-angat ng martilyo ng baril ay umalingaw-ngaw sa buong parking lot. Isang tunog na nagpahinto sa pag-ikot ng mundo ni Alexandra. Kung hindi rin nang mapupunta sa akin ang lahat, walang makikinabang nito. Hindi ka na muling makakaalis dito ng buhay, Althea. Ang nanginginig na banta ni Ines. Ang baril ay nakatutok ng diretso sa dibdib ni Alexandra. Tumingin si Alexandra ng diretso sa mga mata ni Ines. Wala siyang nakitang anuman, kundi ang isang pusong nilamon na ng dilim. Sige Ines, gawin mo. Tapusin mo ang sinimulan niyo 5 taon na ang nakalilipas. Ngunit tandaan mo, kahit mapatay mo ako ngayon, hindi mo kailanman makukuha ang kapayapaang hinahanap mo. Narinig ang mabilis na yabag ng mga paa mula sa malayo. Ang liwanag ng mga flashlight ng mga security guard ay nagsimulang gumala sa paligid. Napalingon si Ines sa takot. Ang kanyang konsensya at ang panganib ng pagkahuli ay nagtatalo sa kanyang isipan. Bitawan mo ang baril, Ines. Napapalibutan ka na.
Ang sigaw ng isang pamilyar na boses, "Si Rafael, ang sampal na yon ay para sa bawat gabing tiniis ko ang gutom para lang may mailagay na pagkain sa mesa ng anak ko." Sigaw ni Lian, nanginginig sa galit ang kanyang tinig. "Para rin iyon, sa kapal ng mukha ninyong isipin na mabibili ninyo ang karapatan ko bilang ina." Mariin niyang niyakap ang kaniyang anak, tila handang ipagtanggol ito laban sa buong mundo. "Hindi ninyo siya makukuha kailanman. Hindi siya laruan. At lalong hindi siya bagay na maaaring bilhin ng pera. Hanggat humihinga ako, mananatili siyang nasa piling ko. At tandaan ninyo ito, mas pipiliin kong harapin ang lahat ng hirap at sakit kaysa ipaubaya siya sa mga taong walang alam, kundi ang manghusga at manakit." Ang loob ng silid ng hukuman sa Cebu ay tila isang napakalaking confession box. Malamig at puno ng mabigat na amoy ng alikabok at lumang mga pahina ng batas. Nakatayo si Alexandra Quinn sa likod ng witness stand. Ang kanyang tindig ay kasing tuwid ng isang haligi, habang ang kanyang mga mata ay nakatuon sa 2 taong nakasuot na ngayon ng kulay kahel na uniforme ng mga bilanggo. Si Darius ay nakayuko. Ang kanyang mga kamay na nakaposas ay nanginginig sa ibabaw ng kanyang kandungan. Samantala, si Doña Celeste ay nakaupo sa isang wheelchair. Ang kalahati ng kanyang muka ay bahagyang nakalaylay dahil sa stroke na tumama sa kanya. Isang malupit na paalala na maging ang katawan ay sumusuko kapag ang kaluluwa ay puno ng lason. Ang katahimikan sa loob ng korte ay binasag lamang ng tunog, ng pagbukas, ng mga pahina, ng dokumento ng hukom. Tinatawagan ang huling testigo, Miss Alexandra Quinn, na kilala rin bilang Althea Vergara. Ang boses ng court officer ay umalingaw-ngaw na nagdulot ng isang mahabang bulong-bulungan mula sa mga taong nakikinig. Dahan-dahang inilahad ni Alexandra ang isang sulat na kulay dilaw na sa kalumaan. Iyon ang huling liham na iniwan ng kanyang ama sa vault. Isang liham na hindi lamang tungkol sa pera, kundi tungkol sa katotohanan ng kanyang pagkamatay. Sa bawat salitang binabasa ni Alexandra, ang bawat tao sa korte ay tila nawawalan ng hininga. Sa aking anak na si Althea, simula ni Alexandra, ang kanyang boses ay malinaw at puno ng damdamin. Kung mababasa mo ito, alam kong naging matagumpay ang plano ni na Celeste na unti-unti akong lasunin gamit ang mga gamot na ipinapainom nila sa akin. Huwag kang iiyak, anak. Gamitin mo ang lahat ng ebidensyang nakalakip dito. Ang mga resibo ng ilegal na transaksyon ni Darius sa sindikato para mabawi ang ating dangal. Isang malakas na pagsinghap ang narinig mula sa mga manonood. Ang katotohanang hindi lamang ibinenta si Althea, kundi pinatay din ang kanyang ama, ay tila isang huling pako sa kabaong ng mga Monteverde. Si Darius ay biglang napahagulhol. Ang tunog ng kanyang pag-iyak ay puno ng pagsisisi, ngunit huli na ang lahat. "Althea, pakiusap! Maawa ka sa amin." Ang sigaw ni Darius habang sinusubukan niyang tumayo, ngunit agad siyang pinigilan ng mga gwardya. Ang tunog ng pagkakalampag ng kanyang mga posas sa kahoy na bakod ng korte ay nagdulot ng isang nakakangilabot na ingay. "Ginawa ko lang ang lahat dahil sa takot ko kay Mama. Mahal kita, Althea. Patawarin mo ako." Tumingin si Alexandra ng diretso kay Darius. Wala na siyang nararamdamang galit, tanging isang malalim na pagkaawa para sa isang lalaking walang sariling paninindigan. Ang pag-ibig ay hindi nananakit, Darius. Ang pag-ibig ay hindi nagbebenta ng asawa sa dilim ng gabi. Ang nararamdaman mo ay hindi pag-ibig, kundi kasakiman. Matapos ang ilang oras na deliberasyon, ang tunog ng pagbagsak ng maso ng hukom ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Isang tunog na tila naghahatid ng kapayapaan sa kaluluwa ng kanyang ama. Hinatulan ng mga nasasakdal, si Darius Monteverde at Celeste Monteverde, ng habambuhay na pagkabilanggo nang walang pagkakataon para sa parol, para sa mga krimeng human trafficking at murder. Ang mariing deklara ng hukom,
Narinig ang malakas na iyak ni Darius at ang mahinang daing ni Celeste habang sila ay inalalayan ng mga pulis palabas ng silid. Ang bawat hakbang nila patungo sa selda ay tila isang pagbabayad sa 5 taon ng impyernong dinanas ni Althea. Habang lumalabas ng korte, sinalubong si Alexandra ng sikat ng araw. Nakatayo sa labas si Rafael Cortez. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga at paggalang. Sa tabi niya ay si Nanay Isay na nakaupo sa isang bench, nakangiti habang may hawak na panyo. Dahan-dahang lumapit si Alexandra kay Rafael. Ang hangin ay tila mas magaan na ngayon at ang bawat hininga niya ay wala na ang pait ng nakaraan. Tapos na, Rafael. Wala na ang mga aninong humahabol sa akin. Ngunit sa gitna ng kanyang kagalakan, isang tanong ang nananatili sa kanyang puso habang pinagmamasdan ang malawak na langit. Sapat na nga ba ang katarungang ito para mahanap ko ang tunay na kapayapaan? O mayroon pang isang bahagi ng aking sarili na kailangang hilumin bago ako tuluyang makapagsimula muli? Tumingin siya sa kanyang mga kamay. Wala na ang nanginginig na galit. Tanging ang ningning ng kanyang bagong simula ang natitira, habang sa malayo, ang tunog ng mga kampana ng simbahan ay tila naghuhudyat ng isang bagong yugto ng kanyang buhay. Ang bawat hakbang sa luntiang damo ng sementeryo ay tila isang paglalakad sa ibabaw ng mga ulap. Wala na ang bigat sa kanyang mga balikat. Wala na ang bawat tinik na dating nakabaon sa kanyang puso. Nakatayo si Alexandra Quinn sa harap ng puntod ng kanyang ama, si Don Armando Vergara. Ang sikat ng araw ay banayad na tumatama sa puting marmol at ang simoy ng hangin ay nagdadala ng amoy ng mga sariwang bulaklak na kanyang inalay. Papa, tapos na, ang mahinang bulong ni Alexandra. Nabawi ko na ang lahat ng kinuha nila. Ang pangalan natin, ang dangal natin. Malinis na muli. Sana ay nakahanap ka na rin ng kapayapaan sa kung nasaan ka man. Dahan-dahan niyang hinaplos ang pangalang nakaukit sa bato. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, ang mga luhang pumatak sa kanyang mga mata ay hindi luha ng pait, kundi luha ng pagpapasalamat. Ang katarungang nakuha niya ay hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa alaala ng lalaking nagmahal sa kanya ng higit sa lahat. Makalipas ang ilang buwan ni Lipuan, ang mansyong dating puno ng kadiliman ay muling nabuhay. Ngunit hindi na ito ang mansyon ng mga Monteverde. Ngayon, ito na ang Vergara Quinn Foundation, isang kanlungan para sa mga kababaihang biktima ng human trafficking at pang-aabuso. Sa bawat silid na dati ay saksi sa mga lihim na usapan ng kasamaan, ngayon ay naririnig ang tunog ng pag-asa, ang tawanan ng mga batang naglalaro, at ang mga boses ng mga babaeng muling bumubuo ng kanilang mga pangarap. Isang hapon, habang ang langit ay nagkukulay kahel dahil sa paglubog ng araw, nagtungo si Alexandra sa isang bakanteng lote sa likod ng kanilang kumpanya. Kasama niya si Rafael at Nanay Isay. Sa gitna ng lupa ay may isang maliit na tumpok ng mga kahoy. Inilabas ni Alexandra ang isang luma at maduming puting tela, ang kanyang wedding gown na naitago niya sa lahat ng taon na ito. Ang telang iyon ay simbolo ng kanyang pinakamadilim na gabi. Sa pamamagitan ng isang maliit na sulo, dahan-dahan niyang sinindihan ang dulo ng belo. Ang apoy ay dahan-dahang gumapang, tinutupok ang bawat hibla ng seda at lace. Ang tunog ng paglamon ng apoy sa tela ay tila isang ritual ng paglilinis. Ang bawat spark na tumatalsik sa hangin ay tila mga alaalang unti-unting naglalaho at nagiging abo. Pinanood ni Alexandra ang usok na pumapaitaas sa langit hanggang sa wala nang matira, kundi ang itim na abo sa lupa. Ang bawat bahagi ng Althea na biktima ay tuluyan ng pinalaya ng apoy. Ang bagong bukas ay hindi nagsisimula sa paglimot, kundi sa pagtanggap. Ang malambing na sabi ni Nanay Isay habang hinahaplos ang buhok ni Alexandra. Lumapit si Rafael sa kanya. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo at sa pagkakataong ito,
Wala ng pader na nakaharang sa pagitan nila. Hindi kailangan ng mga matatamis na salita. Ang katahimikan ng paligid at ang init ng presensya ng isa't isa ay sapat na. Dahan-dahang kinuha ni Rafael ang kamay ni Alexandra at marahan itong pinisil. "Anong balak mo ngayon, Alexandra?" tanong ni Rafael. Ang kanyang boses ay puno ng katapatan. Tumingin si Alexandra sa malawak na abot-tanaw kung saan ang dagat ay humahalik sa langit. "Gusto kong mabuhay, Rafael. Hindi bilang isang biktima, hindi bilang isang mangangaso, kundi bilang isang babaeng may kalayaang magmahal muli. At sa pagkakataong ito, alam ko na kung sino ang karapat-dapat sa pagtitiwala ko." Isang matamis na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Alexandra habang isinasandal niya ang kanyang ulo sa balikat ni Rafael. Ang ritmo ng mga alon sa malayo ay tila isang uyayi na nagpapatulog sa mga sugat ng nakaraan. Sa wakas, ang bagyong nanalasa sa kanyang buhay ay lumipas na. Iniwan siyang mas matatag, mas matapang, at handang harapin ang anumang hamon ng bukas. Ang hangin ay umihip ng banayad, tila isang huling pagbasbas mula sa kalikasan. Si Alexandra Quinn ay hindi na lamang isang pangalan sa isang dokumento. Siya ay isang buhay na patunay na ang puso, kahit gaano pa kadurog, ay may kakayahang muling mabuo at magningning ng mas maliwanag pa sa dati. Habang ang unang bituin ay nagsisimulang kumislap sa langit, naglakad ang dalawa pabalik sa maliwanag na mansyon. Iniwan ang mga anino ng kahapon sa likuran, patungo sa isang kinabukasang puno ng pag-asa at tunay na ligaya. Makalipas ang 1 taon, ang mga alon sa dalampasigan ng Cebu ay tila may dalang bagong awitin, isang awitin ng paghilom at katahimikan. Sa balkonahe ng muling naayos na mansyong Vergara, nakatayo si Alexandra habang pinagmamasdan ang dahan-dahang paglubog ng araw. Ang langit ay tila isang canvas na pinintahan ng kulay rosas at lila. Isang paalala na matapos ang pinakamadilim na gabi, palaging may pag-asang naghihintay sa bawat umaga. Sa loob ng madilim na rehas ng bilangguan, ang kapalaran ni Darius at Doña Celeste ay naging isang buhay na babala. Si Darius ay madalas na nakikitang nakatulala sa kawalan, yakap ang mga tuhod habang binubulong ang pangalan ni Althea sa bawat sulok ng kanyang selda. Ang bawat tunog ng pagsasara ng bakal na pinto ay tila isang paalala ng kanyang mga pagkakamali na hindi na muling mabubura. Samantala, si Doña Celeste ay nananatiling bilanggo ng sarili niyang katawan. Sa kanyang pananahimik dahil sa stroke, ang tanging nagagawa niya ay ang manood sa mga anino ng kanyang nakaraan, habang ang kanyang mga mata ay puno ng isang pagsisising huli na para bigkasin ng kanyang mga labi. Si Ines naman, matapos ang trahedyang naganap sa parking lot, ay tuluyan ng naging isang alaala ng kataksilan. Ang kanyang pagkawala ay nag-iwan ng isang aral na ang inggit ay isang lason na sa huli ay ang may-ari rin ang papatayin. Handa na ang hapunan, Alexandra? Ang boses ni Rafael ay tila isang banayad na haplos sa kanyang pandinig. Lumingon si Alexandra at nakita ang lalaking naging angkla niya sa gitna ng unos. Lumapit si Rafael at dahan-dahang inilagay ang kanyang kamay sa baywang ni Alexandra, isang hawak na puno ng paggalang at pagmamahal. Hindi man ganap na nabura ang mga peklat sa puso ni Alexandra, ang mga ito ay nagsisilbi na lamang ng mga medalya ng kanyang tagumpay laban sa lahat ng pagsubok. Nahanap na ba niya ang kapatawaran? Marahil ang kapatawaran ay hindi nangangahulugang kinalimutan na niya ang lahat, kundi ang pagpili na huwag nang hayaang kontrolin ng galit ang kanyang bukas. Pinatawad na niya ang kanyang sarili sa pagiging marupok noon at ibinigay na niya sa Diyos at sa batas ang paghuhukom sa mga taong nanakit sa kanya. Ang kapayapaang nararamdaman niya ngayon ay hindi nanggaling sa pagbagsak ng kanyang mga kaaway, kundi sa pagyakap niya sa kanyang bagong pagkatao. Ang aral na iniwan ng kanyang paglalakbay ay malinaw. Ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa ginto o kapangyarihan,
kundi sa dangal na nananatiling buo sa kabila ng lahat. Ang pag-ibig ay hindi dapat maging isang kulungan, kundi isang pakpak na tutulong sa'yo na lumipad pa itaas. Salamat sa pananatili, Rafael, bulong ni Alexandra habang isinasandal ang kanyang ulo sa balikat nito. Habang buhay, Alexandra, habang buhay, tugon ni Rafael, kasabay ng banayad na paghalik sa kanyang noo habang ang huling sinag ng araw ay naglalaho sa abot-tanaw. Sa huli, ang kwento ni Althea Vergara ay hindi lamang isang kwento ng paghihiganti. Ito ay isang kwento ng muling pagsilang, ng katatagan ng isang babaeng piniling maging arkitekto ng kanyang sariling kaligayahan. At habang ang unang bituin ay sumisikat sa langit, ang katahimikan ng gabi ay puno na ng pag-asa, pagmamahal, at isang bagong simula na wala ng katapusan.